Ang mas importante, masundan ng publiko ano ba nangyayari sa House, ano nangyayari sa Senate, ano nangyayari sa BICAM. Hindi lamang kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga changes na nangyari, kundi dapat, ito matagal ko nang ginigiit, dapat ma-identify natin kung sino yung mga nag-introduce ng mga amendments o yung insertions. Solution. Okay. Kasi kung mawawala yung check and balance, talaga mawawala lahat yung safeguards. Maski may safeguards, babaliwalain. Una, tulad nga ng nangyari, nasaksihan na natin do sa pagdinig ng DBCC, hindi ba? Maliwanag lumalabas. Sa National Expenditure Program pa lamang, meron na sa buwatan yung mga legislators at saka yung DPWH. So doon pa lang, may tama na sa leg yung mga taxpayers. Tapos pagdating pa ng submission ng National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget, kakalikutin na naman, katakot-takot na naman insertions. So pangalawa na, pagdating sa Senado, yung tinatawag na House GAB, yung General Appropriations Bill, ganun pa rin, kanya-kanya rin singitan. At pagdating sa BICAM, doon na yung ultimong singitan. So ano na natira doon sa tinatawag na National Expenditure Program? Ang description nga ng Pangulong Marcos, hindi ba? Hindi na niya makilala yung President's Budget nung lumabas yung GAA. Ito nga pag-uusapan natin ngayon, mga Reaction Update page, dito nga, pinahayag ni Senator Pampilo Lacson ang mga anomalyang sa buwatan ng DPWH at ang legislators, ang mga congressman. Diba? Sino nga ho ba ang natatamaan? Lahat ho tayong mga Pilipino. Lahat, kasi mga dita, kahit hindi ho tayo nagtatrabaho, kung may binibili naman po tayo, tulad na nga lang namang sa 7-Eleven, yung VAT, tax po yan. Kaya kahit na anong bilhin ho natin, meron hong tax. Kaya kahit na hindi ho tayo nagtatrabaho, nagbabayad pa rin tayo ng buwis. Kaya yung ating mga kababayan dyan na mas malaki ang binabayad na buwis, yun po ang matindi kong tamaan ng mga magnanakaw na mga ito. Diba? Hindi kaya nandidiri itong mga taong ito, itong mga sangkot dito sa mga sabwatang nakawan dyan sa flood control project na napapakain ho nila ang kanilang pamilya galing sa nakaw, galing sa pondo ng bayan. Diba? Ang hindi naman po talaga kalakihan ng mga sahod ng mga ito. Kung pagkukumpara natin mga kabdita, hindi naman po ganoon kalaki ang sahod ng mga congressman. Kaya kung alam nyo po ang kabuhayan nitong isang congressman dyan sa inyo, tapos may pinapagawang proyekto na alam naman nyo na hindi naman natapos, tapos after nitong kanyang termino, nagkaroon si congressman ng iba't ibang lupa sa ganyan lugar, lumawak ang kanyang mga lupa, dumami ang kanyang sasakyan, gumanda lalo ang kanyang bahay, alam nyo na ho ang ginawa ni congressman, kundi nambubulsa ng pera. Kaya hanggat hindi ho nahahalungkat ang pinakautak nitong mga nakawan dyan, dapat alamin po natin kung sino nga ba ang unang iimbestigahan. Walang iba kundi ang House of the Representatives. Kasi mga dyan nagsisimula lahat ng kabalbalan. Diba? Nandiyan si Saldico, nandiyan si Tambaluslos. Yan ho dapat ang ating tuunan ng pansin. Ang tuunan ng pansin ng mga ating senador. Diba? Kasi mga update, hanggat hindi ho kinakalkal itong HOR, wala ho tayong magagawa. Wala ho tayong makikitang progresibo. Kasi nakatunga nga lang ho tayo, pinapanood ho natin kung ano ang nangyayari. Kaya kailangan na kailangan, mga update, kalkalin na ho ng Senado itong HOR. Diba? Para malaman ng ating mga kababayan kung saan napupunta yung mga pera na ibinabayad nating buwis. Diba? Kasi mga update, nandyan lang ho sa HOR ang pera ng taong bayan na kay Saldico at kay Tambaluslos. Nasa kanila po ang pinakamalaking pondo ng Pilipinas. Nasa dalawang hinayupak na yan. Kaya kung itong si Saldico mga kabila, yung mga palabas niya sila sa ibang bansa, sa Amerika, na may sakit daw siya, kailangan maoperahan, imposible ho yan. Napakasinungaling mo naman, Saldico. Diba? Sinungaling ka. Umuwi ka ng Pilipinas, magpa-imbestiga ka dito. Pa-imbestiga kayo nitong si Tambaluslos. Diba? Kalkalin lahat ng kanilang ari-arian, yung mga bangko nila, mga update, para malaman ng mga Pilipino kung gaano kalaki, gaano kalaman yung mga bulsa ninyo.
Di ba? Mahiya naman kayo, Saldico at Tambaluslos. Mahiya kayo. Kaya, pinakikiusap ng taong bayan, magpa-imbestiga kayong dalawa. Hindi yung mga sino-sino na ituturo natin. Kasi yung mga dinala dyan sa Senado noong merong hearing, mga update, fall guy lang ho yung mga yan. Di ba? Yung mga fall guy lang ho nila yan, yung mga contractor, palabas lang ho nila yan para hindi nga maturo yung pinakamalalaking tao. Para hindi madawit o mapangalanan etong sila Tambaluslos at sila Saldico. Di ba? Wala pa ho yung mga diskaya na yan, mga update. Small time pa lang yan kumpara dito kay Saldico at kay Tambaluslos. Pag nabuksan itong mga bangko nila at ang kanilang ari-arian, oras na mabuksan yan, mga update, dito lahat magugulantang ang taong bayan kung gaano karami yung mga nakukurakot ng dalawang hinayupak na ito. Kaya dito, pakinggan pa rin natin ito na naging pahayag ni Senator Pampilo Lacson dito nga pa rin sa anomalya sa buwatan ng DPWH at mga kongresista. Yung enrolled bill. So ganun na nangyayari kasi sa buwatan kanya-kanyang kalikutan, basta protection lang. Yung BICAM kasi, alam mo, Orly, dapat yun, yung mga disagreeing provisions lang ng House version at saka ng Senate version ang pinag-uusapan. Pero doon din, binabaliwala na halos lahat yung napag-usapan sa plenaryo ng magkabilang House. Okay. Yung kung pag-uusapan po dito, ano ang mga dapat nating gawin? Parang tatanungin natin kung saan ba gusto mong malaman, kung yan ba'y sa legislatura o sa ehekutibo o doon sa mga tanggapan ng Departamento ng Pamahalaan na titiyak na maayos ang isang proyekto. Para tuloy mas lalong malaki ang inaasahan natin na sagot sa katanungan kaysa doon sa ine-expect natin na narariyan na pero hindi na ipatupad ng maayos. And I'm referring doon sa mga agency na dapat ay ginagawa ang trabaho but mas gusto nilang mag-commit ng sin of omission, Senador. Yeah, transparency. Yun lang naman ang tanging paraan na sa ganon para makita natin, matrack natin yung mula sa paggawa pa ng NEP. Kasi yun, may programa yung DBM ngayon Natanong ko ito sa DBCC na meron na silang website parang uploading for public consumption. Kaya lang sa ngayon hanggang sa National Expenditure Program pa lamang. Yun talagang public document na yun once na maisubmite sa Kongreso within 30 days after na SONA. Ang mas importante, masundan ng publiko ano ba nangyayari sa House, ano nangyayari sa Senate, ano nangyayari sa BICAM. Hindi lamang kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga changes na nangyari, kundi dapat, ito matagal ko nang ginigiit, dapat ma-identify natin kung sino yung mga nag-introduce ng mga amendments o yung insertions. Actually, yan ang... Tama naman dito yung sinabi nga ni Senator Pampilo Lacson, mga update, na dapat nasa publiko itong budget bawat mga alituntunin dyan sa gobyerno. Kasi katulad nito, magkano ang budget nitong Office of the President? Dapat ho, naka-public ho yan. Diba, nung nakaraan kasi mga update, meron hong confidential funds itong si Marcos Jr. na humigit kumulang billion. Up to 4 billion ho ata. Kaya mga update, kailangan din po natin isa publiko yung mga budget. Diba? Hindi yung sila-sila lang yung nakakaalam. Diba? Kasi paano naman kung may proyekto na naman ipapagawa itong mga hinayupak na ito? Ibubulsa na naman ba nila? Dahil hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Diba? Hindi ho natin alam, tayo mga normal na mamamayan, hindi po natin alam kung magkaano yung inilalabas at ipinapasok na pera. Kaya tama ho na isa publiko yung budget sa bawat infrastruktura ng ating pamahalaan. Diba? Na papuntang second question ko, Senador. Masasagot ba? Kailan kaya masasagot ng mga iba't ibang mga involved Committee on Appropriations man yan or Finance o sa panig ng Kamara yung kanilang yung Appropriations Committee at budget kung ano pa. Kailan nila masasagot yung tinatanong ninyo? Na dapat matukoy kung sino yung author, mga nag-author o nagpasok ng amendments.
Kapag may record o may transcript o may minutes kung sino nag-introduce, ang problema, Orly, nangyayari, both houses, sinusulat lang yan o kaya at sinasubmit lang yan doon sa mga chairpersons ng Committee on Appropriations at saka ng Committee on Finance. Pero maski nakasulat ito, kung ito'y kinikip, naka-record ito, at least madaling malaman ng publiko sino ba yung nag-insert papunta sa, halimbawa, sa Oriental Mindoro. Sino ba nag-insert papuntang Bulacan? Sino nag-insert papunta dito, papunta doon? Napaka-importante nun. Why? Because mag-iingat yung mag-i-insert na alam nila meron sanang tinatawag na shared responsibility. Pag nagkaloko-loko yung proyekto, at least meron tayo maituturo. Bakit hindi mo ito binantayan? Ikaw pala nagsingit nito. Yung nga po, hindi ba natin sila mako-compel? Hindi ba natin sila makukurot lang ang kanilang konsensya na sino? Sabihin nyo na kung sino, sino itong mga to. Sa Senate, meron na kami, na-resolve na namin yun eh. Okay. Kasi meron na kaming concurrent resolution na naipasa. Inadapt namin yon, unanimously adopted by all members. Lahat kaming 24 nakapirma doon. Ang hindi lang nakasaad doon sa aming resolution, pero nasa record naman ng plenaryo nung sa aking interpellation kay Senator Sherwin Gatchalian, na kung saan, kung sakaling mayroong magtatanong bakit umusbong yung budget, yung appropriation sa isang ahensya at bakit nabawasan sa kabilang ahensya, sasagutin niya sa pamamagitan ng kanyang sa record niya, yung personal record na kung saan nagsubmit yung mga senador, sasagutin niya kung sino yung responsable doon sa mga insertion. So sa Senate, resolve na namin yon. Okay. Ang problema sa House, hindi pa sila nakakapagpasa ng concurrent resolution. Dapat remember, Orly, yung pag-concurrent resolution, binding ito sa both houses. Ang gusto ko talaga, batas. Kasi pagka-batas, binding pati ito sa publiko. Ang publiko pwede mag-demand na kung hindi gagawing transparent o public yung lahat na nangyayari sa pagbalangkas ng national budget, pwede sila mag-demand kasi nga nasa batas. Ang problema, 5 beses ko na pinafile mula pa noong 14th Congress, hindi na ito lumalabas hindi nagkakaroon ng committee report, hindi natatalakay. So, medyo mahirap asahan yon kasi isang house pa nga lang, senado pa nga lang hindi na makapasa lalo pa sa lower house. Kasi yung 2025 budget na binabanggit niya, Senador, doon pa lang makikita na natin mukhang kailangan natin ma-identify sino itong mga nag-insert na to. Dahil ang Pangulo na mismo nagulat Oo, alam mo, sa kredito ng Pangulo, siya lahat ang nagsimula nito Alam mo, kung hindi niya naisama sa SONA, hindi siya nagsalita nung mahiya naman kayo, parang wala, business as usual. Kaya nga yung National Expenditure Program sa 2026, kasi nauna yun Kasi ang budget call, nagsisimula ito Enero. Opo. So in January 2025, nag-budget call na ang Malacanang, yung DBCC, hanggang Marso, Abril, hanggang Hunyo, dahil ipiprint na yung National Expenditure Program na sa ganon, para yun nga, after ng SONA, within 30 days, maipasok na ito, may submit sa Kongreso. So doon pa lang, sa 2026 budget, naglabasa na yung mga insertions na katakot-takot. Maliwanag na insertions dahil pare-pareho. Ang nakita nga namin, dahil pinakita sa akin 150 million, puro hindi na lang 150 sa ngayon. Kapag buong Pilipinas, alam mo yung 100 million na pare-pareho, na wala naman talagang stationing, walang description maliwanag. 660 items Wow. Talagang ang daming ayaw magpalamang yun pa lang. Ang total na ngayon. Yung nga, Senator doon pa lang sa paghahanda ng NEP, hindi ba, wala ba tayong inaasahan o ina-expect na pag present pa lang ng executive, sila mismo titingin, teka muna, mukhang meron tayong hindi magandang ipapakita sa mga mambabatas ito. Tingnan yung report natin, baka iba rito pare-pareho. O natuklasan yung iba na accomplish na pala, andudun pa rin. Wala bang ganung dapat na nakikita kayong doon pa lang meron na kagad sa sala? Mahirap talagang isa-isahin ng DBM yon kasi siyempre nagtitiwala naman sila na responsible yung mga department heads. Tama po. Ang problema, sa departamento nagsisimula. Yung pangalang insertion sa NEP, sa NEP,
di ba nga, nabanggit ko na rin na si Senator Soto na-operan. Pagkapanalo niya pa lang noong 2025 election, sinabihan na siya, yung kanyang staff, may tumawag na, sasabihin ko na, si Undersecretary Cabral, yung tumawag daw sa kanyang staff. At sinasabing, magsingit na kayo rito. Nang gusto niyo singit. Di wala na. Kung isa lang si Senator Soto na ino-offeran, sino pa yung ibang na-offeran ng ganon? At sino yung nag-submit? Kasi Senator Soto, sabi niya sa akin, hindi ako nag-submit, sabi niya. Ito nga yung ating ina-advocate. Pagkatapos magsasubmit ako ng insertion. Yun ang sagot niya sa akin. Ngayon, ilan yung members ng House na nakapag-insert? Ilan yung members ng Senate na nakapag-insert, no? Nagpapakuha ako ng record kasi naando naman yun eh. Siyempre, maski pa paano, may record dyan sa DPWH. At ngayon, dahil may bagong may bagong liderato, isi-share nila para maliwanag. May nakita na nga ako mga doon eh, na mga request eh. At may mga pangalan, may mga nag-request. Mukhang maraming, hindi ko na alam, pero malamang pag naimbitan sa Senado, mukhang maraming kayong gusto itanong dyan kay Yusay Cabral. Kasi sa paliwanag pa lang, parang, baka mas maraming alam ito. Isa sa nakikita ko doon ay yung partisipasyon ng Bills and Awards Committee. May nakita ho ba kayong pwedeng itanong doon ng DPWH, Senator Lacson? Iba yon yung Bills and Awards, kanya-kanyang Bills and Awards. Halimbawa, sa level ng District Engineering Office, may sarili silang Bills and Awards doon. Ang dami pa rin niya, kaya pala mababa na talagang 7%, ubos talaga ang proyekto. Kasi may threshold eh. Kapag ito ay 50 to 150 million, level ito ng District Engineering Office. Hindi na nakikialam ang regional hanggang 400. So, paglabas ng 400 million, central office na yan. Ito yung mga big ticket projects na. So, doon na abuso na sa engineering office. Doon ang pinakamaraming abuso. Dahil yun ang kaya ng mga district representatives eh. Yun ang kaya ng mga congressmen na more or less na ma-impluensyahan. So, kung mapapansin mo, Orly, kung makita mo yung mga pare-parehong mga appropriations, walang lalampas ng 150, bihirang-bihira eh. Di ba nakita natin 77 million, yung iba 92 million, 96 nilimit million. Nilimit sa district para hindi ito inatado na. Para doon na sa level nila ang yarian. Anyway, nakong dami kong tanong pelikula siguro dito, ilang mga nakikinig na mga naghahanda ng kanilang report for later or for tomorrow. Meron na ba nakikitang prima facie evidence? Sapat na ba sa tingin yung batayan? Kasi kayo nakausap ko si Chairman Garcia, mukhang hindi na magiging mahirap yung pagtukoy nila sa ilang mga politiko na tumanggap ng donation mula sa mga kontraktor ng mga nakalipas na mga eleksyon dahil may mga umami na. Sapat na ba yun para magpatuloy sa tingin nyo, Comelec, na isang pa na sa RTC yan kung kinakailangan, wala na kayo dapat hintayin? Maliwanag naman yung Omnibus Election Code, Orly. 95. I think Section 95, na bawal kung merong kontrata sa gobyerno, bawal sa kanila ang mag-donate o mag-contribute sa campaign at bawal din tumanggap yung binigyan ng donation. Malinaw naman yon. So bahala na si Chairman Garcia kung sino yung pwedeng pailan ng kaso at sino yung... Kasi merong gray area. Halimbawa, yung sa case ni Senate President Chis Escudero, no? Personal capacity noong si Lubiano na contractor, yung kanyang donation na 30 million. So yun, gray area yun. Sabi na rin ni Chairman Garcia, di ba? Hindi malinaw doon sa interpretasyon ng batas kung yun ba saklaw. May mga panuntunan. So tingnan natin kung ano mangyayari. Kaya talagang pag pinag-isipan mo tong Article 11, Section 95 pala, Senador, talagang lahat, pati mga minero. Dyan nga mga update, mukhang lalantad na rin yung katotohanan patungkol nga sa mga bigayan ng donasyon o sa buwatan pa rin netong mga, di ba nga si SP Chis Escudero dinadawit nga sa mga anomalya rin sa flood control. Kaya dito mga update, alamin din ho natin kung totoo nga ba o haka-haka lamang. Kasi pag nagbintang ho tayo ng isang tao tapos wala ho tayong patunay, matindi ho ang kaso dyan. Diba? Katulad ng ginagawa ngayon sa iba pang mga senador, katulad din ni Senator Bongo, na pilit ho nilang tinutulak. Kaya pag yung mga itong taong mga
nagsasalita ng patungkol dito kina Senator Bongo Espichis, puro fake news. May kalalagyan ho etong mga nasa likod ng mga ito. Diba? Kaya mga dila, pakinggan lang ho natin. Pati mga nakakuha ng franchise, incentives, ngayon lang siguro ito muling na ipapaalala sa ating mga kababayan, lalo ng mga kandidato. Marami kayo dapat iwasan para ho hindi ho kayo masaklaw at posibleng mapatawa ng perpetual disqualification na senador. Ano? Ang malungkot, Orly, ignorance of the law excuses no one. Yeah. Hindi pwedeng, hindi ko alam kung saan yun ang ginagamit. Anyway, Senador, meron na raw kayong, narinig ko lang kanina parang may listahan kayo ibibigay kay Secretary Dizon. Tapos na ho ba ito at kailan nyo planong ibigay sa kalihim? Hindi listahan, yung ebidensya na maliwanag pa sa alas 4 sa sikat ng araw. Hindi pala sa alas 4, mabilis pala yun. Mabilis. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung ebidensya na sasabihin ko pagka naandun sa kanya ebidensya, open and shut cases itong pwedeng i-file. Marami kaming nakita, mga dokumento ito, official documents na kung saan talagang kukulo ang dugo mo, Orly. Naku, makinig ka doon sa aking ilalahad. Kung ihanda mo yung maintenance medicine mo sa blood pressure, sa high blood. Sige. Pangulo na lang, Senador. Yung sumbong sa Pangulo, meron daw kasi ditong di ba binanggit nyo sa inyong speech, may pinagbabatayan kayo parang coordinates. Meron bang lumabas na niligaw kayo? May coordinates na nung pinuntahan nyo wala pala doon? O merong mga coordinates pero yung pala proyekto pa in the future para lang lumabas o merong na gustong idiin o merong magkaroon ng question among officers ng DPWH? Accurate yung grid coordinates kaya hindi makakaila. Kaya nga pati yung mga ghost projects nakita Kasi nandoon yung eksaktong grid coordinates pag pinuntahan, wala namang proyekto o kaya may proyektong ginagawa na natapos na dapat nung nakaraang taon. Diba? Yung mga ghost project, mga update, nakasulat na ho yung mga yan, completed na. Pero nung nagsi-imbestiga na nga itong mga sa Senado, bakit wala ho silang maipakita? Kaya mga kabita, kailangan po na talagang maimbestigahan itong House of the Representatives at itong Sibunuan. Kasi noong Sibunuan na nakaluklok mga kabit, doon ho lahat nagsimula itong mga anomalyang bilyon-bilyon, trilyon na pondo na ginagamit ng DPWH ipamigay sa mga kongresista sa kanilang nasasakupan at itong pagpapayag nitong si Tambaluslos at si Saldico. Diba? Ang pagpapayag nilang pirmahan sa mga naging kontrata. Kaya update simulan pagpatuloy lang ho natin. So malinaw, kaya maski multo o maski ghost yung proyekto o guni-guni, kita pa rin kasi dahil doon sa grid coordinates na dapat merong na-i-construct doon sa lugar na yon, eksaktong lugar. Tapos ito, binalidate naman ng mga taga roon na wala ho talagang nangyayaring construction dyan. Ngayon lang merong nagagawa. Samantalang ilang beses na naponduhan. Okay. Last na, Senador. Ano ang reaksyon niyo dito sa development sa Batangas kay Calalo? District Engineer Calalo ng DPWH? Kasi alam mo, may tinatawag yung mga kami, police implagante delito, huli sa akto. Siyempre, magdidepensa siya sa sarili niya. Sasabihin niya, donation. Yun din nga yung dumalaw sa aking opisina si Congressman Leandro Libiste. Nagtatawanan nga lang kami dahil na-anticipate niya na yun ang gagawing defense do sa counter affidavit nga. At yun nga lumabas na donation. Kasi yun ang diga sa kanya na ito gusto namin suportahan yung iyong mga projects, advocacy mo sa edukasyon, kung saan. Donasyon, cash na eksaktong 10% nung halaga ng proyekto. Anong klaseng donation naman yun? Senador, maraming salamat Actually, tanong ko sa iyo, 1/4 pa lang. Baka mag-request ako sa iyo ng another round of interview dahil para mga lahati man lang yung gusto kong itanong sa inyo at kwentuhan sa inyo para mas lalong maunawan natin mga kababayan itong ating pinaglalaban tungkol sa flood control na inyo po natutuklasan din. Paki-congratulate pala sa inyong staff Meron ba galing dyan sa FBI? Parang galing. Hindi, masisipag lang at saka na-train na rin Ang tagal